Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay Robert Kiyosaki discloses why he invests in Bitcoin instead of stocks. Ayan, si Ginoong Robert Kiyosaki po ay kilalang kilala po siya dito sa mundo ng mga finance. Ayan, siya po ang sikat na author ng librong Rich Dad Poor Dad. At kanya pong ibinahagi or ipinagbigay alam para sa lahat ang dahilan kung bakit siya mas pinipili niyang mag-invest dito kay Bitcoin kumpara sa mga stocks. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay renowned author of Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, recently talked to X to explain why he prefers investment in Bitcoin over stocks and bonds. Kaya yan po, ang author ng Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki ay kanya pong siya po ay naglabas ng pahayag sa kanyang X account. Yan na siyang nagbibigay ng paliwanag kung bakit po mas pinipili niya na mag-invest dito kay Bitcoin kumpara sa mga stocks at saka bonds. Pero nung una ay dito po talaga siya nakafocus sa kanyang investment dito sa stocks at saka bonds. Pero nang nakilala niya si Bitcoin ay mukhang mas malaki yung naging interest niya dito kay Bitcoin ngayon. Why Kiyosaki is a Bitcoin investor? Yan, ano nga ba ang dahilan kung bakit mas pinipili niya si Bitcoin? The financial expert proclaimed that he views Bitcoin as a crucial safeguard against the erosion of wealth facilitated by monetary mechanisms, particularly in the context of the United States. Kaya yan, ang pananaw po ni Ginoong Robert Kiyosaki kay Bitcoin ay isa daw po itong napakalahagang safeguard, yan, or panlaban sa pagbagsak ng monetary value, yan, ng pera. Kaya parang sa madaling salita ay sinasabi po niya si Bitcoin ang pinaka matinding storage of value ng ating pera. Kaya yan, lalong-lalo na dito sa bansang United States. Kaya yan nga, si Robert Kiyosaki yung laging nagsasabi na ang United States ay lagi po silang nagpiprint ng dollars po nila sa oras na sila ay nangangailangan ng pera. Kaya yan po ang parang magiging sanhi ng pag-collapse ng dollar. Kaya ayon po sa pananaw ni Ginoong Robert Kiyosaki ay si Bitcoin yung pinakamagandang storage of value para hindi po maapektuhan yung ating pera sa pagbagsak ng dollar. Specifically, Kiyosaki's post targeted key figures in the US financial ecosystem, including Federal Reserve Chair Jerome Powell and Treasury Secretary Janet Yellen. Kaya, ayan, yan po yung pinatatamaan ni Ginoong Robert Kiyosaki, ang mga US financial ecosystem. Katulad na rin po yung chairman ng Federal Reserve na si Jerome Powell at saka ang Treasury Secretary na si Janet Yellen. Kasi mukhang sila po kasi yung may pakana sa pagpiprint ng US dollar kung sakaling nangangailangan sila ng pera. He also mentioned Wall Street bankers. He accused all cited entities of orchestrating wealth siphoning through inflation, stock market manipulation, and taxation. Yan, nabanggit na rin niya ang mga bankers ng Wall Street at kung saan ay meron po siyang matinding accusation sa mga ito na sila raw po yung parang nagmamanipula sa stock market, sa taxation at saka yan, yung inflation na rin. Accordingly, Kiyosaki underscored Bitcoin's role in shielding individuals from perceived systematic appropriation of wealth. He advocated for Bitcoin as a means of circumvent traditional investment avenues like bonds and stocks. That is why I save and invest in Bitcoin, not stocks, bonds, fake dollars, the accomplished author remarked. Kaya yan po yung mga dahilan
kung bakit si Ginoong Robert Kiyosaki ay mas pinipili niyang mag-invest dito kay Bitcoin at hindi sa mga stocks, bonds at ang tinatawag po niyang fake dollars. Yan, kasi yan nga yung lagi niyang sinasabi na print lang ng print ang Fed. Yan, Federal Reserve ng bansang US kung sa oras na kailangan po nila ng pera. Ito po yung aktual na sinabi ni Ginoong Robert Kiyosaki. Why I own Bitcoin. Bitcoin is protection against the thief of our wealth via our money. Fed Chairman Powell, Treasury Secretary Yellen, and Wall Street bankers steal our wealth via our money, specifically via inflation, taxation, and stock price manipulation. Kaya yan daw po. Protection daw po si Bitcoin para sa mga laban sa mga magnanakaw. Ayan, at binanggit po niya rito ang Fed Chairman na si Powell, ang Treasury Secretary at saka si Yellen, ang Wall Street bankers, kung saan ay nagagawa daw po nilang nakawin yung ating pera sa pamamagitan ng po ng inflation, taxation at saka stock price manipulation. Kaya yan yung mga dahilan kung bakit si Ginoong Robert Kiyosaki ay mas pinipili niyang mag-invest dito kay Bitcoin. Notably, this is not Kiyosaki's first instance of advocating for Bitcoin through his social media handles. He has been a long-standing vocal critic of the US government's fiscal policies, urging the investing community to seek refuge with cryptocurrencies. Ayan, medyo matagal-tagal na po palang critic itong si Ginoong Robert Kiyosaki sa mga US government fiscal policies. Ayan. Hindi po niya nagugustuhan yung patakaran ng financial patakaran sa pinansyal ng bansang US. Kaya siya po ay nanghihikayat na sa mga tao na mas maganda pa ang mag-invest sa mga cryptocurrencies. Earlier this month, Kiyosaki steered discussions online by raising a critical scenario. Specifically, he pondered the potential consequences if US economic policy makers steer the economy into hyperinflation. Yan, isa pa ito sa mga ikinakatakot ni Ginoong Robert Kiyosaki na tinatawag po niyang critical scenario. Paano kaya kung ang US yung mga US economic policy makers ay ginawa nilang yung economy ng US ay naging hyperinflation. Yan. Sobrang tindi na po ng kahirapan nito ang pag-hyperinflation. On this premise, Kiyosaki expresses apprehensions regarding the competence of government leaders. As a result, he highlighted the risk of a dollar collapse and subsequent hyperinflation. Yan, lagi po sinasabi ni Ginoong Robert Kiyosaki yung ito. Yung talagang kanyang ikinababahala. Yung dollar collapse. Yan, magda-dollar collapse. At syempre, kapag nag-collapse ang dollar, ay magkakaroon na rin ng hyperinflation dyan. Yan, magsisitaasan lahat ng mga bilihin, gastusin. Kaya yan, nakakatakot talaga yan kung nangyari yan. In response to this uncertainty, Kiyosaki revealed that he had acquired an additional 5 BTC tokens. Furthermore, he advocated for individual self-reliance, saying, trust yourself, not your leaders. They are losers with PhDs. Yan. Si Ginoong Robert Kiyosaki ay bumili po ng additional 5 BTC tokens at na-content ko na po yan sa mga nakalipas na video. At dagdag pa niya rito ay sabi niya rito ay pagkatiwalaan daw po natin yung ating sarili at huwag yung ating mga pinuno. Sapagkat yung mga pinunong ito ay mga losers daw. Yan, losers, may PhD na nga pero losers pa rin. Kiyosaki says best time to buy BTC is now. Yan. Sabi niya ay ito na ang tamang oras para bumili tayo ng ating Bitcoin. Moreover, Robert Kiyosaki has pinpointed January, February, and March as opportune windows for investing in Bitcoin. Yan. Ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki ay ito po yung 3 buwan na yan, tamang pagkakataon para makabili ng Bitcoin. Yan po ang January, February hanggang March. Ngayon ay February, buwan na po tayo ng February, kaya meron pa tayong isang buwan.
He believes this month's present advantages, particularly with Bitcoin halving slated for April, which could introduce a scarcity factor to the asset, possibly propelling it toward his $150,000 target. Kaya yan. Ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, siya ay naniniwala na yung tatlong buwan na ito, January, February, and March, ay isa po talaga itong magandang pagkahanda para makapag-accumulate ng Bitcoin para po sa nalalapit na Bitcoin halving ngayong buwan ng April. Kasi kung nagkaroon tayo ng Bitcoin halving, ay magdudulot po ito ng demand kay Bitcoin. Yan. Pagkakaroon ng scarcity. At pagkatapos niyan ay aakyatin daw po niya ang price target na $150,000. Yan, ito po ang price prediction naman ni Ginoong Robert Kiyosaki. $150,000. Kaya yan pong muli yung mga dahilan kung bakit mas pinipili ni Ginoong Robert Kiyosaki na mag-invest dito kay Bitcoin kumpara sa mga stocks at saka bonds. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.